Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. 3 patay sa salpukan ng pampasaherong bus at oil tanker sa Abukay, Bataan. 290,000 katao sa Central Luzon wala pa ring trabaho ayon sa PSA Region 3. 40 rabies cases na itala sa Central Luzon. Rehiyon, nanguna sa may pinakamaraming kaso ng rabies ayon sa DOH. 20 million pesos early warning system para sa landslide inilagay sa Mount Arayat. At Ilog San Fernando, isa ng Dead River. Inter-LGU collaboration, kailangan sa revival ng waterways ayon sa Senro. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. 3 po ang patay matapos sumalpok ang isang oil tanker truck sa isang pampasaherong bus sa Abukay, Bataan nitong madaling araw. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, lumalabas na nakatulog ang driver ng tanker, kaya sinakop nito ang lane ng bus. May detalye ng balitang yan si JM De Jesus. Tatlo ang kumpirmadong patay ng magsalpukan ng pampasaherong bus at oil tanker sa kahabaan ng Roman Highway sa Barangay Laon, Abukay, Bataan, Miyerkules, October 12. Ayon sa Abukay PNP, alas 2:30 na madaling araw na Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. 3 patay sa salpukan ng pampasaherong bus at oil tanker sa Abukay, Bataan. 290,000 katao sa Central Luzon wala pa ring trabaho ayon sa PSA Region 3. 40 rabies cases na itala sa Central Luzon. Rehiyon, nanguna sa may pinakamaraming kaso ng rabies ayon sa DOH. 20 million pesos early warning system para sa landslide inilagay sa Mount Arayat. At Ilog San Fernando, isa ng Dead River. Inter-LGU collaboration, kailangan sa revival ng waterways ayon sa Senro. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. 3 po ang patay matapos sumalpok ang isang oil tanker truck sa isang pampasaherong bus sa Abukay, Bataan nitong madaling araw. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, lumalabas na nakatulog ang driver ng tanker, kaya sinakop nito ang lane ng bus. May detalye ng balitang yan si JM De Jesus. Tatlo ang kumpirmadong patay ng magsalpukan ng pampasaherong bus at oil tanker sa kahabaan ng Roman Highway sa Barangay Laon, Abukay, Bataan, Miyerkules, October 12. Ayon sa Abukay PNP, alas 2:30 na madaling araw nang patungo sana sa direksyon ng Mariveles ang oil tanker truck nang lumipat ito ng linya na sakto namang pasalubong sa pampasaherong bus. During field investigation po ng ating investigator on case, malaki po ang probability ng driver po ng oil tanker, parang booking oil tanker po ito. Siya po ay galing ng Bulacan at papuntang Mariveles. Makikita po, malaking probability is na para po itong nakatulog at nakain niya yung linya ng Bataan Transit na pa-southbound papuntang Avenida. Biyayang Avenida po. Kabilang sa mga nasawi ang driver ng bus, ang driver ng oil tanker at isa pang sakay nito na nakisabay lang daw sa biyahe ng truck na may dalang cooking oil. Ligtas naman ang pahinante na naturang truck at ng konduktor ng bus kasama ang 34 na pasahero na agad tinakbo sa kalapit na mga ospital. Kwento ng ilang mga pasahero, banayad lamang ang takbo ng bus kaya hindi nila sukat akalain na masasangkot sila sa road crash.
Papasok sa trabaho ang karamihan ng sakay ng bus. Pagsakay ko po sa 4 lanes, ako po yung huling-huling sumakay. Di tumatakbo na ho yung bus. Paglagpas mo ng Raven, bigla na lang nag-blackout ng paningin ko. Yung pala, nabangga na kami ng tanker na truck. Tapos sumampas yung bus namin doon sa may puno. Buti na lang po, pasalunga ako yun. Kung medyo mabangin ho yun, baka hindi lang ganun naabuti namin. I-idlip sana sir, kasi medyo malayo pa po yung biyahe na yun kasi may papasok pa po kami sa trabaho eh. Kaya i-idlip lang sana kami. Kaya lang nung yun nga po, yung nangyari na ngayon, kumalampag na nga po. Nagulat na lang ako nung nakita ko nabasag na yung salamin tsaka bigla kaming huminto. Pinoproblema ngayon ng mga pasahero ng bus kung paano nila babayaran ng mga gastusin sa pagpapagamot sa ospital. Ang ilan sa kanila, hindi raw makapagpatingin dahil sakto lamang ang kanilang pera para pamasahe. Nagkaroon ng check-upan doon, pati x-ray, tapos bakunahan. Hindi ako nakapag dahil wala nga po akong kapera-pera. Bali, ang pera ko lang 100. Ngayon, yung pamasahe ko kasi sakto lang pa Manila. Sabi doon po sa Orane, may bayad. Hindi po ako nakakapagpa-check up. Kahit tama ako sa ulo na to, wala pa pong check up yan. Kaya sabi ko sa kanila, hindi rin ako papayag na hindi ma-CT scan to. Kasi ulo to, hindi naman to kung katawan lang, okay lang. Tumanggi namang humarap sa kamera ang representante ng bus company, ngunit handa naman umuno silang bayaran ng gastusin sa pagpapacheck up, mga gamot at kanilang pamasahe. Kailangan lang daw pag-usapan ang mangyayari kaugnay sa pagliban sa trabaho ng mga pasahero. Sinabi naman ng kumpanyang may-ari ng oil tanker na sasagutin nila ang pagpapalibing sa nasawi nilang empleyado at makikipag-ugnayan din sa mga biktima ng road crash. Uunahin muna namin siyempre yung namatay. Pupuntahan namin sa morgue dahil kailangan daw ma-imbalsa mo para maiuwi na sa kanila. Then pangalawa, puntahan namin yung mga casualty nasa ospital, kung ano lagay at kung ano dapat maitulong ng company. Samantala, umabot hanggang tanghali ang paglilinis sa lugar na pinangyarihan ng insidente dahil tumagas ang diesel sa dalawang sasakyan at ang lula na tinatirang cooking oil ng truck. Patuloy din umuno ang pag-iimbestiga ng Abukay PNP ukol sa road crash. JM De Jesus, CLTV News. Naitala sa 5.3% ang unemployment rate ng Central Luzon ayon po sa Department of Labor and Employment o DOLE. Katumbas ito ng halos 290,000 na katao na wala pa rin trabaho. Ayon sa DOLE, isa ang job mismatch sa mga sanhi ng pagdami ng bilang ng unemployed sa rehiyon. Narito pang report. Mahigit 2 taon nang naghahanap ng trabaho ang 27 years old na si Jelly Mag-aso ng Barangay San Juan, San Simon, Pampanga. Maaga siyang nagbanat ng buto para sa kanyang pamilya, kung kaya't high school lamang ang kanyang natapos. Nag-apply na raw siya sa mall at iba pang industriya, ngunit hindi siya sinuswerte. Yung naranasan ko po yung pag mag-apply ka, syempre high school graduate nga lang. Yung hinahanap po kasi yung college level na. O ngayon, dati-rati po kasi nakapagtrabaho naman ako sa mall. Yung kaya expected ko na makapaghanap din ako, makapag-apply din ako, pero hindi pala. Kasi yung hinahanap nga yung yung college level nga. Desperado na siyang makahanap ng mapapasukan dahil hindi sapat ang kinikita ng kanyang asawa na nagtatrabaho bilang isang construction worker. Makatulong na, lalo na 2 na kaming kikita kahit na magkano, at least magkasya na siya kasi 2 naman na kami, lalo na yung ngayon, yung 2 anak namin nag-aaral na sila. May sa ayat sa gusto mo gagastos ka talaga, kaya mas maganda talaga 2 kaming kumakayod para sa 2 naming anak. Samantala, isa lang si Jelly sa mahigit 2.6 milyon na mga Pilipino na walang trabaho. Katumbas ito ng 5.3% unemployment rate na naitala ng Philippine Statistics Authority noong Agosto. Mas mataas ito kumpara sa 5.2% unemployment rate noong July na katumbas ng 2.5 na milyong Pinoy na walang trabaho. Sa Central Luzon, bagamat bumaba na sa 5% ang dating 5.2% unemployment rate, mataas pa rin umano itong maituturing dahil aabot sa 290,000 na katao ang walang trabaho. Batay pa sa datos ng PSA, pang-8 ang Central Luzon sa mga rehiyon na may pinakamataas na unemployment rate sa buong bansa.
Ayon kay Department of Labor and Employment o DOLE Region Feed Director Geraldine Pandillo, isa sa mga dahilan ng hindi pagkakaakma ng mga available na trabaho sa mga taong nag-a-apply. Merong trabahong available, hindi nagmamatch yung skills. So, maaaring ang kailangan ng isang kumpanya ay factory worker, ang isa sa unemployed ay business management graduate. Ang kailangan lamang ng kumpanya is 18 years old and above na high school graduate siya ng isang 4-year course. So, mismatch yan. O kaya naman, ang kailangan ng kumpanya ay may skill. Halimbawa, welder, construction worker, masonry, yung iba't ibang klase ng mga skills na wala naman ang mga tao din na gusto maghanap ng trabaho. Kahit patuloy umano ang pagsasagawa ng mga job fair ng DOLE, ay kakaunti lamang ang mga nag-a-apply dahil hindi sila qualified sa mga hinahanap ng mga kumpanya. Isa sa mga solusyon na nakikita ng DOLE ay ang pagbibigay ng mga libreng training programs upang madagdagan ang skill set ng ating mga karehiyon at makapag-apply sa mga ninanais nilang pasukan na trabaho. Bigyan natin sila ng skill. So, i-reskill natin, bigyan natin ng skill, upskill natin kung kailangan, i-retool natin kung baga. So, meron tayong gagawing mga programa na kung saan magta-tie up ang Department of Labor and Employment and TESDA to provide yung mga necessary trainings para ma-develop yung skills ng mga tao, ng mga naghahanap ng trabaho para mag-match dun sa requirement ng industry. Samantala, handa naman daw sumailalim si Jelly sa mga training programs upang kahit papaano ay may mapasukan siyang trabaho at makahanap ng pagkakakitaan. Yun po, kung may training naman po, kung bibigyan naman po nila ako ng pagkakataon, aanuhin ko na po, a-applyan ko na, magtatrabaho po ako para po sa mga anak ko nga. Angelica Cara, CLTV News. Kinumpirma ng Department of Health o DOH itong Martes na 4 na rehiyon sa bansa ang nakapagtala ng 275 na kaso ng rabies simula po yan January 1, 2022 hanggang kasalukuyan. Ang Central Luzon ang nanguna sa listahan ng may 40 kaso. Sinundan ito ng Calabarzon na may 31 cases at ang Davao Region at Soxargen na mayroong tig 28 rabies cases. Ayon po sa kagawaran, kabilang din umano sa mga pasyente ng rabies ay nakagat ng kanilang mga alagang hayop. Paliwanag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, ang mga aso na kumpirmadong may rabies ay mayroong umanong 100% fatality rate, lalo na kung nakagat ang isang individual sa mga critical na parte ng katawan, gaya ng mukha, kamay at paa at iba pang parte na maraming blood vessel. Ang rabies ay isang viral disease na nakukuha po sa pamamagitan ng kagat o kalmot ng mga infected na hayop tulad ng aso at pusa. Bagamat nakamamatay ang rabies, maaari naman daw itong naiwasan. Kaya naman panawagan ni Vergere, huwag baliwalain ang kagat at kalmot ng aso at pusa. Iparehistro sa lokal na pamahalaan ang mga alagang hayop at paturukan ng bakuna kontra rabies. Pag tayo po ay may alagang mga aso o di kaya may mga stray dogs sa labas, kapag tayo ay nakagat, agad-agad po nauugasan maigi ng sabon at tubig ang nakagat na area. Pagkatapos, kailangan po kumonsulta agad sa ating mga health centers. Iwasan din natin ang rabies kung ipaparegister po natin sila sa ating local government at pababakunahan din po ng anti-rabies para maging safe din tayo kung sakasakali po na makagat tayo at meron namang bakuna yung aso, mas magiging lesser ang risk para dun sa individual. Manatili nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw.
Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. 3 patay sa salpukan ng pampasaherong bus at oil tanker sa Abukay, Bataan. Ang mga nangungunang balita, sinimulan na po ng lokal na pamahalaan ng Santo Tomas, Pampanga ang paglilimas ng sapa patungo sa Masaluso Bridge bilang paghanda sa posibleng epekto ng bagyong Maymay. Paraan daw ito upang maiwasan ang pagbaha sa mga low-lying areas sa naturang bayan. May karagdagang detalye po kaugnay ng balitang yan, si Paulo G. Santos. Paulo, ano na ba ang status ng sapa dyan sa bayan ng Santo Tomas sa mga oras na ito? Ating Jen, nagpapatuloy itong pag-pump dito sa sapa at sa ngayon talagang nakita natin sa ating pagbabantay talagang bumaba o Kapampangan napde sinagad talaga yung tubig dito sa mga connecting route nitong creek na siya namang dumadaan dito sa mapalad o Masaluso River na isang malaking bahagi ng tubig dito sa barangay Poblasyon ating Jen. At reactivated na, sabi ni Mayor Jan Sambo, yung pang ilang mga pumping station na naitalaga dito sa 7 barangay dahil alam mo ating Jen, ito raw nakalipas na bagyo talagang nakita nila kung gaano ka-epektibo itong modernisasyon dito sa mga pumping station na hindi lang ito mga maliliit na tubo kundi malaking tubo ito para sakaling bubuhos itong malakas na ulan na dala naman itong bagyong Maymay ay hindi ganun kataas yung tubig. At ang ginawa nila ating Jen dito sa may bahaging portion nitong creek dito sa Barangay Poblasyon, nag-sandbagging sila ating Jen kasi yung level ng tubig dito sa Masaluso River talagang mataas at kapag ito'y binuksan nila, papasok talaga within the community. Kaya bukod dito sa mga reclamation sa mga maliliit nilang creek ay yung reactivation ng pumping station ay sa ngayon, nakikita-kita na at yung epekto naman ating Jen kumpara sa mga nakalipas na panahon kahit high tide, ramdam nito mga Tomasyan, yung mataas na baha o kahit walang pag-ulan, umaabot doon sa gutter deep ang baha. Pero sa kasalukuyan ating Jen, walang baha sa 7 barangay ng Santo Tomas. Mm-hmm. Alright. Alam mo, itong proyekto na ito ng alkalde dyan sa lugar na yan, naririnig na natin, Paulo, na isa talaga sa gusto niya nga bigyang prioridad. Ngayon nakita na ganyan ka-epektibo yung bang plano na pagdadagdag pa ng mga pumping stations ay andyan na rin, ay ginagawa na rin ba? Or mas dadagdagan pa ba yan para ma-improve? Kasi every time na umuulan, Paulo, although nabanggit nga na epektibo, nakakatulong, talagang yung pagbaha problema dyan sa bayan ng Santo Tomas. Totoo ka dyan ating Jen. Ang binabanggit nitong si Mayor Jan Sambo, kailangan talagang may engineering intervention at itong ginagawa din daw nitong katabi niyang bayan, particular na itong lungsod ng San Fernando, kailangan mapag-aralan kung gaano ka-epektibo yung mga flood mitigating project na kasalukuyang existing na. Kung ang problema kasi dito ating Jen, yung elevation ng ilog dyan sa San Fernando River, totoo, ang binabanggit din naman nitong syudad ng San Fernando,
merong mga porsyon na mabababa at kapag ka yan hindi na hukay ng husto ating Jen, mananatili lang stagnant, hindi dumadaan, hindi umaagos yung tubig, So sa kanilang assessment bukod dito sa pagluluwang, tinitignan nila kung yung diameter nitong San Fernando River talagang yun pa rin ang sukat dahil sa mga nakikita-kita nila ating Jen, lalo na dito sa mga may portion na may kabahayan, nakokompromiso daw yung daan ng tubig na para mabilis itong pagtungo naman dito sa area naman ng Mapalad Creek, dito sa area ng Pedrosa, dahil dito yung pinaka-end fall ng tubig mula naman sa norte o yung mga tubig na galing dito sa Mabalacat, Angeles City, dadausdos patungo dito sa San Fernando River, patungo dito sa 37 river system daw ating Jen. Yung meron itong contributor nitong Masaluso River. Kaya kapag hindi epektibo yung daluyan ng tubig o hindi ganun kabilis, talagang ramdam na ramdam sa komunidad nitong Santo Tomas, yung mabilis na pagbaha. Alright, maliban sa mga efforts na yan, Paolo, of course, nagiging problema din yung basura naman, kumusta ang sitwasyon naman ng mga ilog dyan sa paglilinis? May mga napansin ka ba na basura? Kasi itong mga ito ay kadalasan na nagiging sanhi kung kaya't bumabaha dahil bumabara ito sa mga daluyan ng tubig, Paolo. Totoo ka dyan, ating Jen. At dito nga sa San Fernando River na tributaries nitong Masaluso River, nakita natin sa ngayon, talagang nahalukay at yung labok wala na. Yung basura dito naman sa mga creek na Santo Tomas, hindi magiging epektibo itong pumping station kung ito ay mababarahan ng mga basura o solid waste ating Jen. Sa ngayon, nakita natin malinis at kung gaano ito ka-epektibo, resulta pala ang itong nagdaang bagyo na kahit bahagya lang yung pag-ulan, mabilis nga na naalis. Kahit gutter deep, walang nakita dito sa mga flood-prone area dito sa Santo Tomas. So, epektibo ating dyan, nalinis na yung mga portion nitong barangay, lalong-lalo na yung mga malalaking creek na daanan patungo dito sa Masaluso River. Ano naman, Paolo, reaksyon ng mga residente dyan, dahil nung nagdaang bagyong Kartig, sabi mo nga kanina, nakita na yung epekto nito mga pumping stations na in-install. Ating dyan, nakakataas daw ng moral kapag sinasabi nitong gobyerno na yung mga pamamaraan nila na kung pwede naman pala at yung tila baga atin din na sasabihin na nasanay na ang tao sa baha. Hindi. Sa ngayon, pakiramdam ng tao, pwede naman pala na wala yung baha dito sa aming mga tahanan. Kaya tinitignan pa nilang mas maigi. Nakasubaybay pa sila ngayon dito sa hakbang ng pamahalaan. Lalong-lalo na ating din dito sa sinasabi ni Mayor Jan Sambo na ang long term nito ang talagang paglilinis sa waterways. Dapat yung mga no-build zone, walang tao doon. Dahil sa mga komunidad na passing through itong mga creek, ating Jen, number one daw na nakikitang nagtatapon ng basura, nag-contribute ng polusyon, yung nasa komunidad, ating Jen. At ang kanila rin panawagan, sana raw mas lumawak yung kaalaman ng mamamayan dyan sa usapin naman ng pagmamalasakit sa ilog. Dahil kailangan talagang i-revive, ating Jen, yung mga ilog natin dahil ayan, nababalitaan natin na may mga namatay o patay na yung ilog dyan sa San Fernando River. Hanggang ilang araw magtutuloy-tuloy yan, Paolo. At speaking of itong pangangalaga nga, of course, kailangan din ng tao na mag-maintain at magbabantay sa mga pumping machines na yan. May mga nakatalaga ba para ma-ensure na tuloy-tuloy yung magandang performance itong mga makina na ito, Paolo? Ang sinasabi ng lokal na pamahalaan ating dyan, may relyebo system sila dito na ginagawa. Kapag na-meet na nila yung level nitong mga creek na wala ng tubig o yung mula sa tubig sa taas bumaba na,
saka naman nila ihihinto. At depende daw naman ito dito sa magiging dala ng tubig ulan itong dadaan na bagyo, ating Jen. Pero itong mga naitalagang pumping station, yan permanente na. Alright, maraming salamat sa iyong ulat, Paulo G. Santos. Dumako po tayo sa ibang balita. Wala ng isda ang pwedeng mabuhay sa San Fernando River. Ito po ang assessment naman ng City Environment and Natural Resources o CENRO ng Siyudad San Fernando. Makarang itulak ni Mayor Vilma Caluwag ang revival ng ilog. Sa pagbisita ng CLTV News sa nililinis na ilog, ating pong nasaksihan na hindi lamang ang mga tinanggal na basura ang pumapatay sa San Fernando River, kundi pati na ang wastewater ng mga kabahayan na dito rin dumidiretso. Pasintabi po sa mga nanonood, ang susunod na balita ay may hindi kaaya-ayang imahe. Ito po po. Kulay itim na tubig, umaalingasaw na mabantot na amoy. Mga basura gaya ng nabubulok na sopa at ang nakakadiring pusali o water waste mula sa mga bahay sa paligid. Ito ang kaawa-awang estado ngayon ng San Fernando River dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Pinaggamitan ninyo saan po ang bagsak? Doon sa ilog. Sa ilog po. Mababa ang kamalayan ng residenteng si Art sa usapin ng wastewater management. Para sa kanya, hindi naman ito pumapatay ng tuluyan sa ilog. Depensa pa niya, ang pinaglabhan at pinaghugasan na lamang ng pinggan ang pinaagos nilang diretso sa ilog. Tingin niyo ba hindi mo bawal yung pinakakanal natin dediretso sa ilog? Sa tingin niyo ba, ano sa pagkakaalam niyo ba, bawal po ba yun o hindi? Hindi siguro, wala namang pupuntahan yung tubig, kundi sa ilog lang. Yan lang pinaglalaban, pagligo. Ganyan. Sa tingin niyo, ano yung nakapag-pollute sa tubig? Di ba? Ang itim ng tubig ngayon dyan sa ilog. Siguro, yung mga kumpanya siguro dyan. Baka yun ang magpag-itim ng tubig. Aminado ang mga magkakapitbahay na hindi naman ito ang dating kalagayan ng San Fernando River. Pero dahil sa polusyon sa tubig, wala nang buhay bukod sa mga kitikiti ang matatagpuan sa stagnant na ilog. Dati po maayos po. May mga isda pa po, ganyan. Ngayon po, sa tingin niyo may mabubuhay pang isda dyan? Wala na po kasi mabaho na po yung tubig. Tsaka puno na po ng basurahan. Wala na. Wala na kasi maraming water lily tapos mabaho. Isa ngayon sa mga programa ng administrasyon ni Mayor Vilma Caluwag ang paglilinis ng San Fernando River. Kamakailan lamang ay nagsagawa na ng dredging at assessment ang city government. Batay sa resulta ng water sampling ng City Environment and Natural Resources Office o CENRO at ang pisikal na anyo ng San Fernando River ay maituturing raw na isa ng dead river. Dead river na po na considered ang San Fernando. Kasi ang dating classification po ng San Fernando, napapaliguan pa yan Class B, pwede ng paliguan, pwedeng pangisdaan. Major contributor umano sa pagkamatay ng ilog ang wastewater na galing sa mga kabahayan sa komunidad, habang 20% naman ay galing sa mga commercial establishment. Actually, yung mga, lalo na yung mga nakatira sa creek, mga informal settlers ang mostly them, no? Merong mga ilan na hindi siya informal settlers, dati na yan, kaya lang nag-e-extend sila. Meron kami mga nakita upon assessment, upon survey, na nakadirekta. Pero yun ay naayos na namin kasi during the evaluation ng mga household, alam namin kung sino ang walang septic tank. Kasi actually yan ang problema, yung mga septic tank, tapos drainage, yun. 150 metric tons na basura ang inisyal na nakuha ng City Engineering Office sa paglilinis pa lamang ng downtown portion ng San Fernando River. Ayon kay Doble,
bahagi ng engineering intervention ang paglalagay ng bakod sa ilog, partikular na yung mga nasa malapit sa komunidad. Even Mayor Vilma is suggesting that yung lalagyan ng parang fence tapos parang bubong na ganon na para mesh wire, no? Mesh wire para hindi natapunan. Kaya lang, ang pinaka-the best pa talaga niyan, it's not infra, it's IEC, educating the people. Kasi kahit na anong infrastructure intervention mo, sample na lang, di ba? Pina-reprap na yung sa San Fernando, pero may nakita pa kami, may lumusot pa na tube, na pipe. Na nakadugtong ang downfall ay sa San Fernando River. Hiling ng Senro San Fernando magkaroon ng kolaborasyon ang LGU sa Pampanga na konektado sa San Fernando River. Hindi umano kasi issue ng territorial jurisdiction ang revival ng patay na ilog, lalo na't ang tubig ay dumadaloy. Kasi alang territorial jurisdiction ng water Magfo-flow yan at magfo-flow, no? Unlike yung sa land, we can identify sa mga boundaries niya. So sabi ko, pag-usapan natin dun sa we have the time na brainstorm anong gagawin natin para magkatulungan tayo. Sa pakikipag-ugnayan ng CLTV News sa bagong talagang Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO Chief na si Roger Encarnacion, sinabi nitong hindi epektibo ang per-municipal cluster effort at kailangan nga ng master plan sa pag-revive ng waterways. Dapat huwag natin pag-usapan ang administrative jurisdiction kasi ang basura, ang tubig, hindi niya nang pinipili kung kanino jurisdiction yan, sir. So, ang inaano ko, yung by river system, from top down, kung sino man yung daanan niya, sir, dapat daanan lahat yun. Yun ang susundan natin. Hindi porket sinabi na, ito mabalakat lang yung amin. How do you know yung mabalakat pag nalinis mo, malilinis na rin lahat yun. How about yung nasa upper level, papunta pa rin sa'yo yung basura. So nilinis mo yung iyo, hindi naman naglinis yung nasa taas mo, ganun din babagsak din sa'yo ulit, sir, di ba? Yeah. So dapat magkaisa lahat ng mga dadaanan ng isang river system. Iginarantiya ng PENRO na magkakaroon umano ng convention at irerekomenda sa DNR Region 3 ang kaisahan ng mga LGU sa rehabilitasyon ng ilog upang hindi lamang ang syudad ng San Fernando ang maglinis ng waterways. Sir, sige, ano ko na ito, magpagawa na ako ng sulat inviting all Menros, City and Ross concerned dito na nasasakupan nitong and then we will have magkaroon muna kami ng meeting, magbabalangkas kami ng mga gawain para may present po sila sa sangkutyan ng kanilang mga bayan. Paolo G. Santos, CLTV News. Walumpung centenarians ang nakatanggap ng 10,000 cash incentives at goods mula po sa pamahalang panlalawigan ng Bulacan nitong nakaraang linggo kasabay ng pagdiriwang ng Filipino Elderly Week. Ginawanan din ang plake ng pagkilala ang mga ito sa ginanap na selebrasyon na may temang katatagan at nakatatanda, magtaguyod ng kaunlaran. Nagkaroon din umano ng surprise visit sa Bulacanyo centenarians ang Provincial Social Welfare and Development Office sa pangunguna ni Rowena Tiongson upang matiyak na maayos na inaalagaan ang mga ito ng kani-kanilang pamilya. 1994 nang pirmahan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos ang Presidential Proclamation No. 470 at idineklarang Linggo ng Katandaang Pilipino o Elderly Filipino Week ang unang linggo ng Oktubre. Ayon sa Republic Act 10868 o ang Centenarian Act of 2016, lahat ng Pilipinong tumutuntong ng 100 years old ay makatatanggap ng centenarian gift na nagkakahalaga na 100,000 piso. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Ginasusan ng halos 20 milyong piso ng pamanang panlalawigan ng Pampanga ang paglalagay ng early warning technology sa bahagi po ng Bundok Arayat kung saan may banta ng pagguho ng lupa. Ito umano ang magiging batayan ay sinasagawang sistema ng preemptive evacuation ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council oras na magkaroon ng landslide at dulot ng malakas na bagyo o lindol. May detalye ng balitang yan si Angelica Kat. Makabagong teknolohiya ng early warning system para sa landslide ang ipinalagay ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga sa bahagi ng bundok na nasa barangay San Juan Baño sa bayan ng Arayat. Natapos umano ang first phase installment ng mga aparato nitong nakaraang Hulyo na nakapwesto sa ibabang bahagi ng bundok. Solar at wind-powered ang mga instrumento, kaya tiyak raw na hindi ito mawawala ng kuryente. Nasubok ang naturang teknolohiya sa pagpasok ng Super Typhoon Karding. Gabi ng September 25, nakapagtala umano ng pagyanig ang mga aparato at na-transmit ito sa command center kung kaya't nakapagsagawa ng preemptive evacuation ang lokal na pamahalaan. Bagamat hindi umabot sa mga kabahayan ng pagguho ng lupa, nakumpirma ng PDRRMC at ng Mines and Geosciences Bureau MGB Region 3 na tumpak ang datos mula sa early warning system. Mayroon ngang landslide sa parehong lugar kung saan gumuho ang lupa noong Bagyong Ondoy noong 2009 at Santi noong 2013. Ipinakita naman ni San Juan Baño Barangay Captain Froilan Soriano ang main control ng early warning system na nasa Barangay Hall. Isa ito sa mga transmission sites ng mga aparato na nasa taas ng bundok. Kapag may naitalang pagyanig ay tutunog umano ang alarma na nasa kanilang barangay hall batay sa intensity o lakas ng paggalaw ng lupa. So, ito pong nasa loob na nito, na-detect niya yung motion, kung mayroong motion sa lupa, may paggalaw, at yung ibang aparato po dito, nasusukat niya yung sinsin ng ulan, yung dami ng ulan per minute. At yung isang aparato po dyan, sir, ay pati yung lakas at bugso ng hangin na re-read niya. Kaya pag dumating po dito yung mga taga-IPBS, nagre-read po sila kasi re-review naman yan o parang rewind. Gumastos umano ang provincial government ng halos 20 milyong piso para sa early warning system. 9.7 million pesos ang bawat yugto ng installation nito.
Ang second phase ay nagsimula na at maglalagay umano ng tower para mas marinig ng malakas ang warning o sirena kung may panganib. Meron pa installed na dalawa. Yes, opo. Ito po yung phase 1, yung dalawa na yan. At yung phase 2 po niya, nandito siya sa boundary namin ng Barangay Gatchawi. Phase 2 po yun. At kami naman po ay natutuwa at nagpapasalamat sa provincial government sa pamumuno ni Governor Dennis. Ito po yung mga sandigan namin. Dito kami kumukuha ng sinyales kung kailangan kong umalis kami sa mga Ayon kay PDRRM Officer Angie Blanco, mas magiging epektibo ang inilatag nilang sistema ng preemptive evacuation dahil mabibigyan sila ng sapat na panahon at konkretong datos ng early warning system. Very timely yung early warning system na napinut up ng PDRIMC ngayon sa bundok na to. At pag may gagalaw ang lupa, kagad na magta-transmit ng data sa amin, sa center. So, we can warn the people already. May house tagging of priority population. I-inform na rin yung mga tao, no? Pero na-inform na natin dito, mag-reinforce ulit. Saan kayo tatakbo? Purok 3. Saan tayo magkikita? Saan ang pick-up point? And then, kami na magtatalaga kung saan silang evacuation center pupunta. So, yung mga sasakyan, sa atin naman, meron tayong mga buses na marami tayong mga sasakyan, military trucks na panghakot sa mga tao. Bagamat may ganito ng high-tech early warning system, nakikipagpulong pa rin umano ang provincial government sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa engineering intervention o infrastruktura na kailangang itayo para mapigilan na umabot sa residential area ang nasa 5,000 truck ng mga bato at lupa na pwedeng gumuho. After the engineering intervention, if the threat is always there should be a permanent settlement, no? Kaya pumipili kami ng lugar na malapit lang dito, no? Where to settle the people from Puruks 4, 5, 6, and 7. So, yun ang last option dati, no? Angelica Cara, CLTV News. Hiniling ng mga telco companies sa gobyerno na bigyan sila ng panahon na subukan kung paano sila makakapagparehistro ng mga SIM card kapag walang national ID. Ang ilang telco companies naman ay humiling ng mas mahabang panahon para maghanda para sa pagpaparehistro ng mga prepaid SIM card. Ito'y matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes, October 10, ang Republic Act 11934 o ang SIM Card Registration Act. Ayon kay Smart Vice President and Head of Regulatory Affairs, Roy Ibay, kailangan munang masubukan ang sistema ng pagpaparehistro upang matiyak ang seguridad ng data na kokonektahin mula sa mga subscriber. Isang information campaign din muna ang kanilang nais isagawa. Para naman kay Globe General Counsel Froilan Castelo, ang pagpasa ng SIM Card Registration Act ay nagpapalakas sa publiko at makatutulong sa pagpigil sa digital fraud. Parehong hiling ng dalawang telco ang isang konsultasyon sa industriya at ang masusing pag-aaral sa mga best practices sa mga pagpaparehistro ng SIM card sa buong mundo. Mas mainam din umano na gumamit ng national ID ang mga subscriber upang ma-verify ng telco providers ang pagkakakinlanlan ng mga ito. Ngunit kasabay nito ay ang panawagan ng mga telco na dapat ayusin muna ng gobyerno ang national ID system bago ipag-utos sa lahat ang registration ng kanilang mga mobile number. Inatasan na ng Department of Health o DOH ang Bureau of Quarantine na repasuhin ng online database na One Health Pass, bunsod umano ng mga reklamong natatanggap nito mula sa mga biyahero. Matatandang nanawagan si Senator Nancy Binay na alisin na ang One Health Pass dahil bukod sa hindi raw ito praktikal, nakakaabala pa umano ito lalo na sa mga OFW at balikbayan, bunsod ng dagdag na screening procedures. Nananawagan din ng Senador sa Department of Tourism
at iba pang ahensya na gawin na lamang umanong simple ang proseso ng pagpasok ng mga biyahero nang sa gayon ay mapaunlad ang turismo ng bansa mula sa negatibong epekto ng pandemya. Napag-alaman din na nagiging sanhi umano ng scam ang naturang online database at nagagamit ito upang makapambiktima at makahingi ng bayad kapalit ng mga peking health pass. Samantala, aminado naman si DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na mayroong mga issue na kailangang ayusin hinggil sa screening system ng One Health Pass para maiwasan ang perwisyo sa mga biyahero at ang mahabang pinang dulot nito sa mga paliparan. Aniya, bukod sa BOQ ay nakikipag-ugnayan na rin umano ang kagawaran sa iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Information and Communications Technology para gawing mas maginhawa ang proseso. PAS po was instituted or implemented so that we can be able to have a database centralized ng lahat ng pumapasok or the entries of travelers going to or inside the Philippines. This is very important for us for surveillance purposes. So tayo po ay nag-instruct sa BOQ, sa Department of Tourism, sa DICT para mag-meet po, and they have a meeting this Thursday so that we can further streamline the process, mapaikli, mas maging convenient para sa ating mga kababayan at sa mga pumapasok sa ating bansa itong One Health Pass. So after that meeting, we will be providing updates to all of you. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. 86% o halos 9 out of 10 Filipinos ang naniniwalang problema ang paglaganap ng fake news sa bansa. Ito pong lumabas sa survey ng Pulse Asia na isinagawa mula September 17 to 21 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents. Batay po sa resulta, nasa 68% na nagsabing internet o social media ang nangungunang source ng fake news at 67% naman ang sa telebisyon, habang ilan sa natitirang porsyento ang nagsabing nakarinig o nakabasa sila ng fake news mula sa radyo, mga kaibigan o kakilala, pamilya at kamag-anak, community leaders, dyaryo at religious leaders.
Lumalabas din sa naturang survey na 58% ng mga respondent ang nagsabi na ang responsable sa pagpapakalat o top source ng fake news ay ang mga social media influencers, bloggers at vloggers. Sinundan naman ito ng mga mamamahayag na nasa 40%, national level politicians na nasa 37%, local politicians na mayroong 30%, civic leaders na nasa 15%, mga negosyante na nasa 11% at mga guro na mayroon lamang 4%. Samantala, humigit kumulang 55% ng mga respondent ang nagsabing tiwala sila sa kakayahan ng mga Pinoy na masuri o malaman kung alin ang totoo o peke sa political news na kanilang napapanood o nababasa. 37% naman ang undecided habang 7% ang nagpahayag ng kawalan ng tiwala sa kakayahan ng mga Pilipino na tiyakin ang katotohanan sa likod ng mga balitang may kaugnayan sa politika. Makikita sa mga datos na ang paglaganap ng maling impormasyon, disinformation o fake news ay tinuturing na isang lumalalang problema sa bansa, lalo na hindi agad nasusuri o na-verify ang nakikita sa social media. Kaya lagi nating tandaan na sa bawat maling impormasyon, katotohanan ang panlaban, kaya naman hinihikayat po natin ang lahat na suriing mabuti ang pinagkukuhanan ng impormasyon at iwasan ang pagpapakalat ng mga pekeng balita. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa North. Narito po ang taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang Tropical Depression Maymay po na binabantayan ng Pag-asa ay namataan na po sa layong 260 kilometers dyan po sa may silangan ng Kasiguran na Aurora at nagtataglay po ng lakas na hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa timog kanluran sa mabagal na pag-usad. Samantala, isang low pressure area pa rin po ang namataan ng Pag-asa at ito po ay tinatayang nasa layong 520 kilometers dyan naman po sa may kanluran ng San Jose Occidental, Mindoro. Maliit naman po ang tsansa nitong magiging bagyo sa ngayon, pero pinag-iingat pa rin po natin ating mga kababayan. Samantala po, meron pa rin po isang bagyo sa labas ng PAR at ito po ay tinatayang nasa layong 1,920 kilometers dyan po sa may silangan ng Southern Luzon. Ito po ay nagtataglay na rin ang lakas na hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Mabagal din po itong kumikilos pahilagang silangan. At inaasahan din po na ang bagyong nasa labas ng PAR ay posibleng pumasok sa loob ng ating PAR. Kaya po sa ngayon, ang Isabela, Aurora at Quirino, maulan na po at may mga pagbugso na po ng mga hangin. Ito po ay dala na ng Tropical Depression Maymay. Ang Batanes, Cagayan, Apayao, Kalinga at Ilocos Norte, maulap din po ang papawirin na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ito po ay dulot ng shear line o ito po yung paghahati ng amihan at ng bagyong si Maymay. Ang natitirang bahagi po ng Cordillera Administrative Region, ang natitirang bahagi ng Cagayan at ang natitirang bahagi po ng Ilocos Region, maulap din po ang papawirin na may mga kalat-kalat na rin po mga pagulan na nagaganap at pagkulog, pagkidlat. Ito po ay dulot ni Tropical Depression Maymay at ng shear line. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa kasama na po dito ang Pampanga, magiging bahagya hanggang sa Kumisan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po tayong inaasahang mga isolated o pulo-pulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot lamang po ito ng localized thunderstorm. Sa ngayon po ay hindi pa naman tayo gaanong apektado nitong bagyong si Maymay, pero pinaghahanda po natin mga kababayan dahil kung sakali po magbago ng direksyon ang tinatahak nitong si Maymay, ay posible po tayong makaramdam ng mga pagbugso ng hangin at ulan. At
yan ang mga balita ang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po. Samantala, 74 days na lamang po at Pasko na.